Para tuloy-tuloy ang inyong pakikinig sa aking mga kwento, just click like and subscribe at pindutin ang notification bell, mga kaseparada. No copyright intended po. Thank you so much! Tubong San Fernando, Pampanga ang magkapatid na Joan at Donna. Ulila sa ama kaya't napilitang umabroad ang kanilang ina na si Tess. Iniwan sila ng ina sa pangangalaga ng kanilang tiyahin na si Nona at asawa nitong si Kadyo. Okay naman ang dalawa sa pangangalaga ng tiyahin sapagkat hanggang ngayon ay wala pang anak ang mga ito. Ngunit nang magdalaga ang magkapatid, nahalata nila ang kakaibang titig ng kanilang amain na tila ba sila hinuhubaran. Minsan isang madaling araw, habang tulog na tulog ang kanilang tiyahin, nagising si Joan na may nakahawak sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Sa takot, sisigaw na sana ito nang takpan ni Kadyo ang kanyang bibig. Huwag kang sisigaw kundi pati kapatid mo, idadamay ko. Sa takot ni Joan, sunod-sunod ang naging pag-iling nito. Baka kasi tuluhanin ng amain ang banta. At agad na umalis si Kadyo sa kwarto ng magkapatid. Agad naman niyang tinakbo ang pintuan nang makalabas si Kadyo. Laking dismaya niya nang makitang sira ang doorknob ng pintuan. Binalot ng takot ang puso ni Joan. Mula noon ay doble ingat ang ginagawa niya. Ginawa niya ng double lock ang pintuan mula sa loob. Sa paglipas ng mga araw, buong akala ni Joan ay okay na. Ngunit isang araw, paglabas niya ng banyo, nakatapis lang ng tuwalya, sa labas pala, si Kadyo ay naghihintay. Nang makita ang itsura niya na balot ng tuwalya, ay agad nitong hinila at pilit inaalis ang kanyang tuwalya sa katawan. Napasigaw naman si Joan at nakipaghilahan sa tuwalya na siyang naabutan ng kararating lang na tiyahin. Kadyo, Joan, ano ito? Tita, si Tito po, tinangka akong molestyahin, sabi ni Joan. Agad naman itong kinontra ni Kadyo. Hindi yan totoo, babes. Ang totoo, inaakit ako ng pamangkin mo. At gusto niya daw akong tikman, sabi nito kay Nona. Hindi totoo yan, sabi naman ni Joan. Ngunit likas na sinungaling si Kadyo, kaya't kung ano-ano pa ang mga sinabi nito para mapaniwalaan ni Nona. Kaya't sa galit ni Nona ay nablot nito ang buhok ng pamangkin at hinila palabas ng bahay. Makiri, landi, ang bata-bata mo pa, lalandiin mo ng asawa ko. Lumayas kayo, tura nito, at hindi alintana ang sasabihin ng kapitbahay. At tuluyan na itong itinaboy ang halos subad na katawan ng pamangkin. Siya namang dating ni Donna galing sa labas. Pinagahagis ni Nona ang mga gamit ng magkapatid na umiiyak nang makapagbihis ng maayos. Pinaliwanag ni Joan ang nangyari sa nalilitong si Donna kung bakit sila pinalalayas ng tiyahin. Agad naman nitong sinabi ang mga naranasan din nito na panghihipo ng asawa ng kanilang tiyahin. Dala ang mga gamit, agad na nagtungo ang dalawa sa kaibigan ni Joan na si Ivy. Doon tumawag sila sa kanilang ina na nasa Hong Kong at sinabi ang nangyari. Sinabi nito na humanap sila ng mauupahan sa malayo sa dating bahay upang makaiwas sa mag-asawa. At ng araw nga na iyon, humanap ang magkapatid ng mauupahan. Maswerte naman at nakakita ng bahay na malapit sa bahay ng kaibigan. Nag-umpisa nga mamuhay ang magkapatid na dalawa lang sila. May hirap ngunit paunti-unti ay nakakayanan na rin nila. Pinagbuti ng magkapatid ang pag-aaral sa tulong pinansyal ng kanilang ina. Lumipas ang mga araw at buwan, sanay na ang magkapatid na sila lang, hanggang sila ay magkolehiyo na. Second year college na noon si Joan at first year naman ang kapatid. Nang makilala ni Joan si Miguel, ang binatang schoolmate niya, isa itong criminology student, ahead sa kanya ng 1 taon. Nang iligaw ito kay Joan, ngunit noong una, tinapat ito ng dalaga na hindi niya priority ang pagbo-boyfriend at pag-aaral ang kanyang uunahin. Ngunit hindi tumigil ang binata sa panunuyo sa dalaga. Third year na noon si Joan nang magpasya itong sagutin si Miguel. Graduating naman ito sa kanyang kurso. Naging maayos ang kanilang relasyon. Mahal na mahal siya ni Miguel. Lalubos namang ikinatuwa ni Joan. Dala ng kabataan at kapusukan na minsang mag-celebrate ang mansari ang dalawa, dinala
si Joanne ng nobyo sa motel. Nung una ay nakikipaghilahan pa siya kay Miguel. Ayaw pumayag ni Joanne. Ngunit nang lumaon ay nadala na rin siya ng binata sa loob at wala nang nagawa pa ang dalaga kundi tumugon sa mapupusok na halik at haplos ng nobyo habang hinuhubaran siya nito. Sa una man ay may kirot, ngunit nang lumano ay tila nag-i-enjoy na ang dalaga na hindi alintana ang kahihinatnan ng kanyang pagpapaubaya. Makalipas ang mainit na tagpo sa pagitan nila ng nobyo, nakatulog na sa pagod ang dalaga. Lumipas pa ang mga araw at naulit pa ang pag-aaya sa kanya ng nobyo at dahil mahal niya si Miguel, paulit-ulit ang kanyang pagpapaubaya. Hindi naman pinabayaan ni Joanne ang pag-aaral, na lagi ring kinakamusta ang kapatid tungkol sa pag-aaral nito. Gagraduate na ang nobyo nang magkaroon ng problema ang dalawa. Minsan kumakain ang magkapatid ng agahan ay biglang bumaligtad ang sikmura ni Joanne nang maamoy ang bawang na sa sinangag. Agad namang tumakbo sa banyo at nilabas ang kanyang kinain hanggang sa wala na itong maisuka. Hinang-hina ang pakiramdam niyang dalaga at agad na dinaluhan ng kapatid. "Ate, anong nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba?" tanong nito. Hindi makasagot ang dalaga. Kinakabahan siya kasi may hinala na siya ay nagdadalang tao dahil delay na siya ng 2 linggo. Agad na nangilid ang luha sa mata ng dalaga na nagtapat sa kapatid. "Donna, buntis yata ako." "Ano?" sabi ni Donna na wari ba'y hindi narinig ang sinabi ng kapatid. "Ate, si mama, sigurado magagalit yun. Kabilin-bilinan niya na magtapos tayo ng pag-aaral. Bakit ka naman pumayag na may mangyari sa inyo ng nobyo mo? Paano ka na ngayon?" Ang isa pang pinoproblema ni Joanne nitong mga nakaraan, hindi nagpapakita ang nobyo sa kanya. Hinala niya ay may kinahuhumalingan itong iba, kaya't doble pasanin ang dalaga kung paano niya sasabihin ang pagbubuntis niya sa binata. Hinang-hina na naupo na lang ang dalaga. Kinabukasan paglabas niya ng klase, hinanap niya ang nobyo at nakita na ito sa puno ng akasya na may kausap na babae. Hindi nito namamalayan ang paglapit niya dito. "Tuloy tayo sa linggo babe, sure yun," wika nito sa babaeng kausap. "Okay babe, sige po. Saan ang lakad niyo sa linggo?" Agaw niya sa atensyon ng dalawa. Biglang tumingin ang mga ito sa kanya. Agad na natulala si Miguel nang makita ang dalaga. Animo ito tinuklaw ng ahas sa pagkahuli sa akto. Bigla naman umalis ang kausap nito. Alam kasi nito na si Joanne ang girlfriend ng lalaking kinakalantari nito. "Saan uli kayo pupunta, Miguel?" "Wala yun." "Anong wala? Narinig ko ang usapan nyo." Dala ng nagwawalang hormone ng dalaga dahil buntis, nagalit agad ito. "Ilang araw ko nang napapansin na iniiwasan mo ako. May problema ba tayo?" Hindi makakibo ang binata. "Meron ba?" Ulit-uli ng dalaga. Parang walang narinig ang binata at hindi ito nagsalita. Nang wala siyang makuhang sagot, agad niyang sinabi ang problema dito. "Buntis ako, Miguel." Tumingin agad sa kanya ang binata at agad na nagsalita. "Joanne, hindi pa ako handa sa ganyan. Hindi pa nga ako nakakagraduate." Wika pa nito. "Paano to? Alang ako lang pumasa nito. Ipatanggal mo kung kinakailangan." Agad na suhestyon ng binata dito. Labis na ikinalungkot naman ng dalaga. "Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Miguel? Papatayin mo ang sarili mong anak." Hindi mapigilan ang maiyak sa mga naririnig niya sa nobyo. Takot din siya sa responsibilidad. Pero ni sa hinagap, hindi niya naisip na ipalaglag ang sariling anak kaya't labis na nasaktan si Joanne. "Kung ayaw mo, bahala ka, pero hindi ko pa kaya na panagutan ka. Baka pag nalaman ng mga magulang ko, hindi na nila suporta ng pag-aaral ko." Lalong nanlumo si Joanne sa mga narinig. Wala palang bayag ang lalaking minamahal. Sising-sisi siya sa naging desisyon na ipagkaloob ang sarili at tiwala dito. Umiiyak na tumalikod si Joanne sa kasintahan at tumalis. "Kailanman hindi kita mapapatawad sa sinabi mo." Tulala lang naman na naiwan ng binata. Pagdating sa bahay, agad na pinag-isipan ni Joanne ang mga gagawin dahil batid niyang mag-isa niyang babalikatin ang kinakaharap na problema.
Una, kung paano niya ipagtatapat sa ina ang kalagayan, at pangalawa, kung ipagpapatuloy pa ang pag-aaral. Lumipas ang ilang sandali, nakapagdesisyon siya na kausapin ang ina, kaya't dali-dali siyang tumawag dito sa messenger. Samantala ng mga oras na iyon ay nagpapahinga naman ang kanyang ina pagkatapos ng trabaho nito. Nang marinig na tumutunog ang cellphone niya at nakita ang pangalan ng anak na tumatawag, agad niya itong sinagot. "John, anak, kumusta?" Nagtataka ang ina na hindi sumasagot ang anak. Inalis sa tenga ang cellphone at saglit na tinignan. Nang makitang naka-on ito, agad siyang nag-hello. "Hello, Joan, anak," wika nito. "Ma," sabi nito sa garalgal na boses, halatang umiiyak. "Bakit anak, anong problema?" sagot nito. "Ma, buntis po ako, sorry." At doon tuluyan ng humagulgol sa iyak ang dalaga. Nasyak man, agad na nakabawi si Tess sa sinabi ng anak. "Buntis ka? Sino ang ama? Di ba't wala ka namang nobyo?" "Anak," wika nito. "Meron po, ma, sorry naglihim ako sa inyo. At ayaw po akong panagutan ng nakabuntis sa akin." Pautal-utal na dagdag pa ng dalaga. Nang lumos si Tess sa narinig, galit man ngunit wala siyang magagawa. Sa kinasapitan ng anak, "Tumahan ka na sa pag-iyak anak, wala na tayong magagawa. Nandyan na yan." Pilit pinapatatag ni Tess ang mga salita kahit na ang puso'y labis na nasasaktan sa kinasapitan ni Joanne. "Magtulong tayo, tumigil ka muna sa pag-aaral. Pagkatapos mong manganak, saka ka na ulit magpatuloy." Umiiyak na tumango na lang si Joanne sa sinabi ng ina. Lumipas ang mga araw, nahirap si Joanne, ay pilit niyang kinakaya. Nahihiya na nga siya sa mama niya dahil sa kabila ng lahat ay tanggap pa rin nito ang pagkakamali niya. Samantala, hindi naman siya nakibalita sa lalaking nakabuntis sa kanya. Patuloy ang buhay ni Joanne na wala ang nobyo. Lumipas ang mga araw at buwan nang hindi namamalayan ni Joanne, malaki na ang kanyang tiyan at unti-unti nang lumilikot ang sanggol sa tiyan niya, lalo na at naririnig ang tugtog. Sa tulong ng kapatid na si Donna, kinaya ni Joanne ang hirap ng pagbubuntis. Kabuanan na ni Joanne at aksidenteng nagkita sila ni Miguel sa SM. Kasama nito ang pamilya. Nang magkatinginan sila ng binata, agad na nagbawi siya ng tingin at nagpatuloy sa paglalakad. Animo walang nakita si Joanne. Samantala, saglit naman na natigilan si Miguel nang makita ang dating nobya. Bigla siyang na-excite nang makita itong malaki na ang tiyan sa anak nila. Sinundan niya ito ng tingin at hindi namamalayan na lumalakad na siya pasunod dito. Samantalang nakaramdam naman ng paghilab ng kanyang tiyan si Joanne kaya't minadali niya ang paglalakad hanggang sa makalabas ng mall na hindi maipinta ang muka, dala ng sakit ng hilab ng tiyan. Samantala, nag-aalala naman na sumusunod lang si Miguel sa kanya nang makita ang itsura ng dalaga at agad niya itong dinaluhan. "Joanne," tawag niya dito. Hindi siya nilingon ng dalaga, patuloy lang ito sa hirap na paglalakad. Agad itong pumara ng tricycle at sumakay. Nagpahatid ito sa kanilang tahanan. Natigilan naman si Miguel, labis talaga ang galit ng dalaga sa kanya. Kaya't nang makita itong safe na nakasakay, hinatid na lang niya inang tanaw ang dalaga. Pagdating naman sa bahay, agad na kinalma ni Joanne ang sarili at hinimas ang tiyan. Maya-maya pa ay payapa na ang kanyang sanggol sa sinapupunan. Lumipas pa ang mga araw at nagsilang si Joanne ng sanggol na babae. Pinangalanan niya itong Blessy. Maganda at malusog ang anak ni Joanne. At dahil wala namang problema sa sanggol, kinabukasan ay lumabas na rin sila ng ospital. Tuwang-tuwa ang mama ni Joanne nang makita sa video ang apo. Hindi naman mapakali ang binatang si Miguel mula nang makita ang dating nobya sa mall. Pakiramdam niya ay para siyang tinadyakan sa dibdib nang makita itong malaki na ang tiyan sa kanilang anak. Agad na binalot ng kakaibang pakiramdam ang pusong ama ng binata. Ngunit labis siyang nasaktan nang tila wala lang sa dalaga nang makita siya nito. Alam naman niya na malaki ang kanyang kasalanan sa dalaga. Nagpadala siya sa tukso at binaliwala ang nobya. Pero biglang nagbago ang pakiramdam niya nang makita ito at nangako sa sarili na ayusin ang problema sa dalaga.
Makatapos lang ito ng pag-aaral, babawi siya sa kanyang mag-ina. Sa isiping ama na siya ay kakaibang damdamin ang lumukob sa binata at hindi niya ito maipaliwanag. Tangi sigurong pusong ama lang ang nakakaalam. Pagkatapos ng kanyang graduation, handa na si Miguel upang kausapin ang dalaga na nooy nakapanganak na. Joanne, gusto ko sanang humingi ng tawad sa iyo at ayusin ang nasira nating relasyon kung ako ay bibigyan mo pa ng isang pagkakataon. Sabi ng binata nang papasukin siya ni Donna sa bahay ng mga ito. Dahil nasa kwarto ang dalaga at pinapalitan ng diaper ang kanilang anak. Nang makalabas ang dalaga ay agad na bungad sa kanya nito. Nang makita naman ni Miguel ang kaniyang anak ay parang may humaplos sa kanyang puso. Determinado siya na ayusin ang problema sa dalaga. Alam ko na galit ka at handa naman ako maghintay ng iyong kapatawaran. Bigyan mo lamang ako ng pagkakataon, sabi pa nito. Hindi naman nakasagot ang dalaga. Dahil labis siyang nasaktan nang iwasan siya noon ng binata na para bang may nakakahawang sakit at ipagpalit sa iba. Pero alam naman niya na kailangan nilang mag-ina ang binata. Kaya't nagpa siyang bigyan ito ng pagkakataon. Miguel, napakasakit ng ginawa mo sa amin mag-ina. Pero para sa ating anak, handa kitang patawarin. Ngunit hindi pa ngayon. Patunayan mo muna na kaya mo ang responsibilidad bilang ama sa anak natin. Malaya kang dalawin siya sa ngayon. Yun lang ang masasabi ko, dagdag pa ng dalaga. Salamat Joanne, pangako babawi ako sa inyo ni baby. Umingit naman ang baby na animo na iintindihan ang pinag-uusapan nila. Mula noon, araw-araw silang dinadalaw ng binata. Nagdaan pa ang mga araw at umayos palalo ang pakikitungo ni Joanne kay Miguel hanggang sa nagpasya sila na pabinyagan na ang anak. Makalipas ang 4 na buwan. At doon naglakas loob ang binata na natanungin si Joanne kung handa itong bumuo ng pamilya kasama siya. Dahil alam naman niya na nagawa niya ang lahat para ipakita dito na nagsisisi na siya. Gusto din kasi niyang bago binyagan ang anak ay maikasal sila kahit sa sibil lang. Joanne, kung papayag ka, gusto ko sana pakasal tayo bago natin pabinyagan si baby. Nabigla man sa tanong sa kanya ni Miguel ay naisip din naman niya na tunay na nga itong nagsisisi kaya pumayag na rin ang dalaga at doon nga pagkatapos ng kasal nila sa sibil ay isinunod naman ang binyag ng kanilang anak. Mula noon ay namuhay na mapayapa ang mag-asawang Miguel at Joanne. Nang sumunod na taon, naging ganap na pulis si Miguel sa kanilang bayan.